Dumayo kami ng paglomi mga mare at naayos na rin namin itong nasira naming motor. Magandang araw, another day, another mini vlog. Samahan nyo kami mga mare sa 3 araw na kaganapan sa buhay nga namin dito sa probinsya. Bali ilang araw nga ako mga mare na walang na-upload ng mga mini vlogs dahil ito nga at nawalan kami ng kuryente at nawalan din nga kami ng internet. At isa pa mga mare na nagpapahirap nga sa akin kapag umuulan ay hindi ako makapag voice over dahil maingay yung patak ng ulan sa bubungan. Kaya naman ay pagpasensyahan nyo na nga mga mare kung minsan nga ay wala akong upload at talaga namang hindi ko rin nga iyon ginusto. Bali din nga mga mare sumama ako kay Mister papunta doon sa pag-aayos ng kuryente dahil malapit lang naman ito dito sa amin. At habang si Mister nga mga mare ay may ginagawa dyan, ako naman ay nangunguhan itong hinog na aratilis. Alam nyo din ba mga mare itong aratilis kung tawagin nga sa amin dito sa Quezon? Hindi ko din nga lang alam mga mare kung anong tawag dito sa ibang lugar pero ito nga ay yung parang maliliit na cherry. At ang madalas nga kumakain ito mga mare ay mga ibon. At nung napadaan naman kami mga mare ni Mister dito sa may puno ng bayabas ay nakakuha naman ako ng hinog. At isa pa mga mare kaya nga pala ako sumama din kay Mister ng mga araw na ito ay meron din nga pala akong bahay na pupuntahan. Bali meron nga lang ako dito mga maring ilang katanungan para sa kanilang PhilHealth. Para naman mga mare kapag bigla nga nilang kinailangan ang kanilang PhilHealth ay ito at updated na nga sila. Kaya naman pasensya na nga kayo sa aking mga katanungan dyan at talagang kailangan nga lang po. Huy. At fast forward na nga mga mare kinabukasan na nga ito at kailangan nga namin tumawid papunta dun sa aming kubo. Bali naubusan na nga mga mare ng panggatong dun sa aming kubo kaya naman ayan at may daladala nga ako dyang uling. At tingnan nyo naman mga mare kung gaano pa kaganda itong aming tanim na eggplant, talaga namang manghihinayang ka nga na i-let go nga ito. At napakarami din nga mga mare ng bunga at talaga namang hindi na lang nga kayang suportahan ng abono at foliar. Wala din naman kaming magawa mga mare dahil grabe sobrang baba din naman nga ng presyo. Bali nung isinulit nga namin mga mare itong hinarvest na ito ay talaga namang nasa 10 piso na nga lang ang kilo. Kaya naman ay hindi na rin talaga kaya mga mare kung gagastusan pa nga namin ito ng mga pang-spray at pang-abono. Dahil hindi rin naman mga mare biro ang presyo ng mga foliar na aming inilalagay dito at ang mga abono. Although meron naman kami mga maring panggastusana pero ang gusto nga namin ni Mister ay meron din ngang maibabalik doon sa aming gagastusin. Pero dahil sa sobrang baba nga mga mare ng presyo ay talaga namang kadalasan nga ay negative ba nga kami dito. Para sa amin mga mare ni Mister ay hindi na nga siya praktikal kung gagastusan pa nga namin. Pero hindi pa naman kami nawawalan ng pag-asa mga mare dahil sabi nga namin ni Mister baka sa dako-dako dyan ay tumaas pa rin naman. At hindi nga mga mare papakita ko nga sa inyo yung napakagandang tulay dito sa aming barangay. Kung mapapansin nyo nga mga mare yung kalsada sa ibaba ay yun nga dati yung aming daanan at talaga naman lagi ngang umaapaw dito kapag bumabaha. Bali dito nga mga mare kapag bumabaha sa amin ay talaga namang hindi na nga kami makalabas or hindi na kami makauwi ng bayan dahil naghihintay pa kami na humupa ang baha. At din naman mga mare ng mga oras na ito ay pupunta nga sana kami doon kay na ate dahil magdadala nga ako ng bagoong na kanyang pinaluto kaya lang nasira nga itong aming motor. Huy. Kaya naman ay nanghiram na nga lang si Mister mga mare ng motor at ito dumiretso nga kami sa lumihan. Wala na kasi ako mga maring planong magluto ng hapunan kaya naman sabi nga ni Mister ay kakain na nga lang daw kami dito sa lumihan. Kapag kasi mga mare wala na talaga akong maisip na malutong ulam ay talaga namang hinahayaan ko na nga lang si Mister kung ano nga ang kanyang gustong kainin. At kinabukasan na nga ito mga mare pinuntahan na nga namin itong nasira naming motor at aayusin na rin ni Mister ngayong araw. Pero hindi ko nga alam mga mare kung ano nga ang nasira dito, parang yung cable nga na papunta doon sa gasolina. Bali naglakad na nga lang kami mga mare ni Mister dahil ayan at malapit lang din naman. Bali doon na nga lang namin iniwan sa waiting shed mga mare yung aming motor. Bali nung nakita ko nga mga mare yung aming motor ay sabi ko nga kay Mister ay safe pa nga at nandito pa. Kaya naman sabi nga mga mare ni Mister ay sino ba namang kukuha niyan ay sira nga ito. Sila din naman daw ang mahihirapan kung kanila nga itong pakikialaman. Amo lang din naman mga mare ang kilala ng motor na ito dahil kapag ginagamit nga ng iba ay nagwa-wild. Huy, sana all wild. Bali nung umuwi nga kami mga mare ng bayan ay binilhan na nga rin ni Mister ito ng cable na pangpalit kaya naman ay nagawa din nga namin. Madali lang daw namang palitan ito mga mare sabi ni Mister kaya naman ayan at siya na nga lang din ang nagpalit at hindi na nga dinala sa shop. At pagkatapos nga namin mga maring gawain yung nasira dito sabi ko kay Mister ay dalhin namin sa car wash at nang malinisan naman. Matagal-tagal na din nga mga mare nung huling na car wash ito kaya naman talagang napakadumi na rin. O siya hanggang dito na lang mga mare, maraming salamat, stay safe, God bless, bye, bukas ulit.